Purihin natin ang Panginoon sa panibagong pagbabasa. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa aklat ng Levitiko. Ang aking pong babasahin ay dito po sa chapter 4 ng Levitiko, verses 1 to 35. Ito po ay binahagi sa 4 na pagkakabahagi patungkol po sa paghahandog dahil po mula sa kasalanan. Yung unang bahagi, ang isa pong bahagi dito ay paghahandog ng pari. Ang sunod na bahagi, paghahandog ng mga nagkasalang mga ordinary people. At ang isa pa po na bahagi dito ay paghahandog dahil sa kasalanan ng mga leaders. At ang pang-apat ay paghahandog dahil sa kasalanan ng komunidad. Sa verse 1 ang sabi, nagsalita ang Panginoon kay Moses na sinasabi, sabihin mo sa mga anak ni Israel, kapag ang isang tao ay nagkasala ng hindi sinasadya sa alinman sa mga iniutos ng Panginoon tungkol sa mga bagay na hindi dapat gawin at nakagawa ang alinman sa mga ito, kapag ang pari na binuhusan ng langis ang nagkasala at nagbunga ng pagkakasala sa bayan, ay maghahandog siya sa Panginoon ng isang guyang toro na walang kapintasan bilang handog pangkasalanan dahil sa nagawa niyang kasalanan. Dadalhin niya ang toro sa pintuan ng tuldang tipanan sa harapan ng Panginoon at ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng toro at papatayin ang toro sa harapan ng Panginoon. Ang pari na binuhusan ng langis ay kukuha ng dugo ng toro at dadalhin sa tuldang tipanan. Ilulubog ng pari ang kanyang daliri sa dugo at iwiwisik ng 7 ulit ang dugo sa harapan ng Panginoon. Sa harapan ng tabing ng dakong banal, maglalagay ang pari ng kaunting dugo sa mga sungay ng dambana ng mabangong insenso sa harapan ng Panginoon na nasa tuldang tipanan, at ang nalapi sa dugo ng toro ay ibubuhos sa paanan ng dambana ng handog na sinusunog na nasa pintuan ng tuldang tipanan ng kapulungan. Kanyang aalisin ang lahat ng taba ng toro na handog pangkasalanan, ang tabang bumabalot sa lamang loob at ang lahat ng tabang nasa loob, lamang loob. Ang 2 bato at ang tabang nasa ibabaw nito na malapit sa mga balakang at ang lamad na nasa ibabaw ng atay ay aalisin niya kasama ng mga bato. Gaya ng pag-aalis ng mga ito sa bakang lalaki na alay ng handog pangkapayapaan, at ito ay susunugin ng pari sa ibabaw ng dambana ng handog na sinusunog. Subalit ang balat ng toro at lahat ng laman nito
pati ang ulo, mga hita, lamang loob, dumi, at ang mga buong toro ay ilalabas niya sa kampo sa isang dakong malinis sa lugar na pinagtatapunan ng mga abo at kanyang susunugin sa apoy sa ibabaw ng kahoy. Ito ay susunugin sa lahat ng pinagtatapunan ng mga abo. At kung ang buong kapulungan ng Israel ay magkasala nang hindi sinasadya at ito ay hindi alam ng kapulungan at sila'y nakagawa ng alinman sa mga bagay na iniutos ng Panginoon na huwag gagawin at sila'y nagkasala. So kanina po yung binabasa natin, yung mga patungkol sa mga nagkasalang mga pari. Ngayon naman dito po sa verse 13, tungkol na po ito sa nagkasalang buong kapulungan ng Israel. Verse 14, kapag nalaman na ang kasalanan kanilang nagawa, ang kapulungan ay magdadala ng isang guyang toro bilang handog na pangkasalanan. At dadalhin ito sa harapan ng tuldang tipanan. Ipapatong ng matatanda ng kapulungan ang kanilang kamay sa ulo ng toro sa harapan ng Panginoon at papatayin ng toro at sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, dadalhin ang dugo ng toro sa tuldang tipanan ng paring binuhusan ng langis. At ilulubog ng pari ang kanyang daliri sa dugo at iliwisik ng 7 ulit sa harapan ng Panginoon sa harap ng tabing. Maglalagay siya ng kaunting dugo sa mga sungay ng dambana na nasa harapan ng Panginoon na nasa tuldang tipanan at ang nalabi sa dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng dambana ng handog na sinusunog na nasa pintuan ng tuldang tipanan. At aalisin niya ang lahat ng taba niyon at susunugin sa ibabaw ng dambana. Gagawin niya sa turo kung paano ang ginawa niya sa turong handog pangkasalanan. Yun din ang gagawin niya rito. Ang pari ay gagawa ng pagtubos para sa kanila at sila ay patatawarin. Ilalabas niya ang turo sa kampo at susunugin ito gaya ng pagkasunog sa unang turo. Ito ay handog pangkasalanan para sa kapulungan. Sa verse 22, ito naman ay patungkol sa mga pinuno na nagkasala, mga leaders. Kapag ang isang pinuno ay nagkasala at nakagawa ng hindi sinasadya sa alinman sa lahat ng bagay na iniutos ng Panginoon niyang Diyos na hindi dapat gawin ang nagkasala. Kapag naipaalam na sa kanya ang kasalanan kanyang nagawa, siya ay magdadala ng kanyang handog, isang lalaking kambing na walang kapintasan. At ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kambing at papatayin niya ito sa dakong pinagkakataya ng handog na sinusunog sa harapan ng Panginoon. Ito ay handog pangkasalanan. Ulit po tayo. Pagkatapos ay kukuha ang pari sa pamagitan ng kanyang daliri ng kaunting dugo mula sa handog pangkasalanan at ilalagay sa ibabaw ng mga sungay ng dambana ng handog na sinusunog. At ang nalabi sa dugo ay ibubuhos sa paanan ng dambana ng handog na sinusunog. At ito ay susunugin niya sa dambana kasama ang lahat nitong taba, gaya ng taba ng handog pangkapayapaan. Gayon gagawin ng pari ang pagtubos para sa kanyang kasalanan at siya ay patatawarin. Sa verse 27, ito naman ay mga handog pangkasalanan ng mga pangkaraniwang tao. At kung ang sinumang pangkaraniwang tao sa mga mamamayan ay magkasala ng hindi sinasadya sa paggawa ng bagay na hindi dapat gawin,
laban sa isa sa mga utos ng Panginoon at nagkasala, kapag naipaalam na sa kanya ang kasalanan niyang nagawa, siya ay magdadala ng kanyang handog na isang babaeng kambing na walang kapintasan para sa kasalanan nagawa niya. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog, pangkasalanan, at papatayin ang handog, pangkasalanan, sa lugar ng handog na sinusunog. Pagkatapos ay kukuha ng konting dugo nito ang pari sa pamagitan ng kanyang daliri at ilalagay sa ibabaw ng mga sungay ng dambana ng handog na sinusunog. At ang nalabi sa dugo niyon ay ibubuhos niya sa paanan ng dambana. Lahat ng taba niyon ay kanyang aalisin, gaya ng pag-alis ng taba sa alay na handog pangkapayapaan. At ito ay susunugin ng pari sa dambana bilang mabangong samyo sa Panginoon. Ngayon, gagawin ng pari ang pagtubos para sa kanya at siya ay patatawarin. Kapag kordero ang kanyang dinala bilang handog, pangkasalanan, siya ay magdadala ng babaeng walang kapintasan. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog, pangkasalanan, at papatin ito bilang handog, pangkasalanan, sa lugar na pinagpapatayan ng handog na sinusunod. Pagkatapos ay kukuha ang pari ng kaunting dugo ng handog, pangkasalanan, sa pamagitan ng kanyang daliri at ilalagay sa ibabaw ng mga sungay ng dambana ng handog na sinusunog. At ang nalabing dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng dambana. Verse 35, ang lahat ng taba niyon ay kanyang aalisin, gaya ng pag-aalis ng taba sa kordero na alay bilang handog pangkapayapaan. At ang mga ito ay susunugin ng pari sa dambana, sa ibabaw ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Gayon gagawin ng pari ang pagtubos para sa kanya, para sa kanyang kasalanan na kanyang nagawa, at siya ay patatawarin. So, ito po ang ating Bible reading ngayong umaga, mga kapatid. Purihin natin ang ating pong Panginoong Diyos. Amen. Ito ang binubod po dito. Amen. Ay paghahandog dahil sa kasalanan. Ang bawat nagkasala na pari, na nagkasala, ito yung ginagawa nila noon na ritual, mga pamamaraan na itinuro para ang kasalanan sa pamagitan po ng paghahandog, ito ay mapatawad. Yun po yung layunin. At ang kaisipan kasi, yung kasalanan, yun ang naglalayo sa tao sa Panginoon. Kaya sa pamagitan ng ritual na ito, ay kapag sila ay naghahandog, sila ay nanunumbalik sa dating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kahit na ang pari, pag nagkasala, naghahandog din siya ng lalaking turo bilang handog niya. Ang dugo noon ay wiwisik sa loob ng tabernakulo upang magkaroon ng pagpapatawad sa nagawang pagkakasala. May binabanggit na taba, mga lamang loob ng turo. Sinusunog po yun sa dambana. Ganon din sa mga kapag ang mamamayan, yung mga pangkaraniwang mamamayan, kapag sila din po ay nagkasala, sila ay kukuha, maghahandog ng lalaking kambing. Maghahandog din po sila para maibalik yung dating ugnayan, magandang ugnayan ng Diyos at ng nagkasala. Kasi ang kasalanan, yan ang nagiging pader, nagpapalayo sa Diyos at sa nagkasala. So, ibig sabihin, lahat po sila. Yung naglilingkod na pare, yung mga pangkaraniwang tao, yung mga pinuno, naghahandog. Ibig sabihin, lahat ng nagkasala
ay inaanyayahan ng Panginoon na muling maibalik ang dating magandang ugnayan ng Diyos at ng nagkasala. Ito ay sa pamamagitan ng paghahandog. At ang handog na ito ay sumisimbolo yung handog sa dugo ni Jesucristo na siya yung tunay na handog na ipinangako. Sana Okay. pagpalain po tayo. Happy Sabbath po. Salamat po, Pastor. At mayroon pong susog at reflection si Pastor Nelvin. Pastor Nelvin. Happy Sabbath po, Pastor Mesa. Ayan. Happy Sabbath. Napakaganda po ng ating reading sa Leviticus chapter 4 na binasa ni Pastor Joel. Ito po ay patungkol sa sin offering na nililinis po nito kahit yung unintentional sin. Ayan, ito po yung unintentional sin of ignorance. Yes, so po. Ibig sabihin, kasalanang hindi sinasadya. Meron pala nito, yung kasalanang hindi sinasadya. Halimbawa, yung kasalanang hindi sinasadya, nangako ka, napupunta ka Monday, pero nakalimutan mo, hindi ka nakapunta. Isa sa mga unintentional sin yun. Tapos, meron din example dyan na yung isang nag-a-axe, nagpuputol ng kahoy. Diba? Nagpuputol siya ng kahoy, tapos yung axe niya naputol. Malsik. Tapos tumama doon sa isang tao at yung tao namatay. Sugatan. Hindi niya sinasadya yun. Yun ang unintentional sin. Pero kahit na unintentional yun, kung dahil yun ay kasalanan yun. Individual man, community man, kailangan pa rin magandog sa Panginoong Diyos. Ayan. Yun pong sinful nature natin, yung rebellion, kahit anong kasalanan yun, kailangan na tayo ay humingi ng tawad. Sa panahon nila talagang sila'y naghahandog, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, ang Diyos nag-provide ng way of atonement. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So yung pong sin offering nakaturo sa ating pong Panginoong Jesus. Sabi po sa Hebrews chapter 9 verse 13 to 14. So yung aking pong reflection dito, ang Panginoong Diyos ay banal, pero siya rin ay mahabagin, no? Siya ay gracious din, mga kapatid, no? Bagamat siya ay banal. Nire-restore niya yung relationship sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya bilang isang mananampalataya, ano ang dapat kong gawin? Gawin kong seryoso. Tingnan ko lagi na yung kasalanan ay talagang seryoso, na dapat ako mag-confess every day sa pangalan ng ating pong Panginoon. Dahil siya yung ating siya yung ating tagapamagitan sa panahon natin ngayon sa sanctuary, no? Siya yung tagapamagitan. Gawin nating seryoso ang kasalanan, mga kapatid. Kailangan talaga nating lumapit sa ating Panginoong Diyos na talagang sincere, no? Hindi biro yung kasalanan. Talagang naghahandog sila. Kaya sa atin po, sa ating pong kapanahunan as a church, as Seventh-day Adventist, kailangan po talaga nating hanapin yung purification every day, yung pong pagpapakumbaba sa isa't isa, at syempre tayo po ay dumepende sa righteousness ng ating pong Panginoon dahil siya ang ating sin offering, no? Yung animal, yun na naging substitute nila para sa kanilang kasalanan. Sa atin naman, ang naging substitute sa atin ay si Jesus, no? Imbis na tayo mamatay, si Jesus yung namatay para sa atin. Kaya gawin nating seryoso yung pamumuhay bilang isang mananampalataya. Hindi po ito biro, mga kapatid. Atin itong seryosohin at ibahagi din natin ang mabuting balita ng pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos at kaligtasan na ipinagkaloob sa atin. Muli po, happy Sabbath. Pastor Mesa, salamat po. Salamat, Pastor Nelvin. At dito po ay sinasabi na walang little sin or big sin, kundi ay ignorance man yan, it's always called sin. No po? Na kinakailangan i-purge out natin at i-purge out ng Panginoon na patawarin tayo sa lahat ng mga kasalanang ito. No po? Okay, sino pa po ang merong reflection sa nabasa natin? Pastor Mesa. Pastor Nelson, sige po. Pastor Nelson. Nasa Leviticus chapter 4 na po tayo, Pastor, ano? Chapter 4. Chapter 4, ito mga kapatid ay
sacrifice, mga kapatid. So sabi sa verse 1 ay, "Now the Lord spoke to Moses, speak to the children of Israel, saying, if a person commits unintentionally against any of the commandments." So ito, mga kapatid, ay sin of unintentional or sins of ignorance. Ang tinutukoy, mga kapatid, dito ay maghahandog pa rin. Pastor, yung kasalanan na binabanggit dito ay hindi sinasadya, sin of unintentional, or sin of ignorance. But when we bring offering to the Lord, that should be intentional, without ignorance. Why? Because every time we read offering here in Leviticus, meron lang isang bagay, mga kapatid, yung without blemish, walang kapintasan, mga kapatid. So dito ay sabi ko nga kanina, unintentional yung pinag-uusapan dito na kasalanan ay dapat mo pa rin ipaghandog. Bagamat unintentional yung kasalanan na ipaghahandog mo, pero ang paghahandog ay intentional. Yung tinutukoy ditong kasalanan ay sin of ignorance, pero yung paghahandog natin, mga kapatid, ay without ignorance. So dito, mga kapatid, ay talagang anumang kasalanan, mayroon lang ang tao, sinasadya man yan o hindi, may kinalaman, ignorance man o wala, mga kapatid, ay dapat merong procedure, merong pagkasunod-sunod mula sa pagdadala pa lamang hanggang doon sa templo, kung paano mga kapatid, ang pari ay kanyang tatanggapin ang handog na ito, at ang ritual o ang dapat gawin ng pari ay kanyang isasagawa, mga kapatid. So every time ang isang tao ay magko-commit ng kasalanan, talagang siya ay magdadala ng isang hayop. Sabi dito, young bull, mga kapatid, baka without blemish as a sin offering, mga kapatid. So ito ay nagpapahirap sa tao. Bakit? Bata pa, mga kapatid, yung dadalhin na walang kapintasan. So sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ay kaya nga ang kasalanan, mga kapatid, ay hindi isang birong paggawa, mga kapatid, sapagkat ito ay kumakatawan sa sakripisyo ng ating Panginoon, mga kapatid. So kung tayo po'y magdadala, so wala na po ngayon, mga kapatid, ang ganitong uri ng ritual kung hindi kinuha na ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. So sabi ng John chapter 1 verse 9, mga kapatid, kung tayo lalapit sa Kanya, siya ay tapat na tayo Kanyang lilinisin sa lahat ng ating kaluluwa. So just come to Jesus and then the Lord will accept kung tayo, mga kapatid, ay taos-pusong humihingi ng tawad, mga kapatid. Ngunit kapag tayo magdadala ng handog sa Panginoon, dapat ito ay walang kapintasan. It should be perfect, mga kapatid. Kaya nga, or more, mga kapatid, ang binabanggit natin palagi, mga kapatid. Bakit? Kasi hindi naman ito, mga kapatid, sabi ko, nagpapahirap sa kanila. Bakit? Kasi batang young bull, mga kapatid, batang tupa ang dinadala, mga kapatid. Bakit? Hindi ko pa yun na hindi pa napapakinabangan yun. Possible pa lamang, mga kapatid. Ngunit ganun, mga kapatid, nila ipinagbabayad ang kanilang kasalanan sa Panginoon, mga kapatid. Yun ang wika ng ating Panginoon Diyos sa kanila. Kaya nga, mga kapatid, ito ay isang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa tao, mga kapatid, na kapag sila'y nagkasala, nandun yung pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay, kaya sabi dito, now the Lord spoke to Moses, saying, so ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos ay nag-aalok
ng provisyon, ang Diyos ay nag-aalok ng pagpapatawad, ang Diyos ay nag-aalok ng pag-ibig, ang Diyos ay nag-aalok ng ah, pagliligtas, mga kapatid. So, ganun napakabuti ng Diyos. Every time a people commit sin, mga kapatid, meron siyang dapat gawin sa Panginoon, mga kapatid. So, yun lang, Pastor Mesa, mga kapatid, ano? So, yun lang ang aking punto, sin of ignorance and a sin of a sin of ignorance and a sin of unintentional. But when we bring offering to the Lord, mga kapatid, kapag tayo magdadala ng handog, dapat without blemish, with intentional, mga kapatid. Intentional yan, mga kapatid. So, yun Okay. lang po sa meta. Salamat po, Pastor. Napaka magandang paliwanag po at tawagin po natin si Pastor Jerry. Nagtaas po siya ng kanyang kamay. Pastor? Salamat, Pastor. Good morning, Morning po sa po. inyong lahat, mga kapatid. Happy God first morning. Morning Gabi po. po dito. Umaga po dito. Hapon pala. Hapon dyan. Opo. Okay. Salamat po, Mesa, sa inyong paglilid. Naliwanag po ba ako naririnig? Clear po, clear. Loud and clear. Ay, salamat. Medyo mahina ang internet dito sa amin eh. Habang binabasa ko po ito po ay tinitignan ko sa context ng buong aklat ng Levitico. Alam niyo po, ang aklat po ng Levitico ay isinulat upang ipakita ang kahalagahan ng kabanalan. So, maraming beses po natin makikita na ang inire-require ng Panginoon sa buhay ng kanyang bayan ay maging banal. Subalit sa katotohanan, habang binabasa po natin itong ating mga babasahin hanggang sa dulo, ay medyo parang salungat ang buhay na magiging banal. Alam niyo po, yung pagiging banal ay hindi po yan katulad ng paniniwala ng mga last generation theology o LGT na sinless perfection, no? Sinless perfection. Nagiging perfect lang tayo, nagiging sinless lang tayo dahilan po sa sakripisyo ng ating Panginoon. Ito po yung meaning ng ating binasa. Sa kabila ng hinihiling ng Panginoon ang kanyang bayan, tayo po ay maging banal. Ang ibig pong sabihin po noon, tayo po ay ibinukod. Ay nandun po ang tendency na tayo po ay magkamali at magkasala. Kaya po itong Leviticus ay idinisenyo sa priestly na context, yung priestly ministry. Dito ho sa Leviticus ay ginagampanan ng mga pari ang tungkulin ng pagkapari sapagkat ang kinakatawanan po nitong lahat para maging ma-resolve ang kasalanan ay isang handog. At ang pinatutungkulan po ng mga handog na yaan ay si Jesus Christ. Ang pinatutungkulan din po ng mga pari na sinless ay ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ito po ay bahagi pa rin, bagamat ito po ay sin offering. Bahagi po ito nung last chapter natin kahapon na tinatawag po nating peace offering. Ang ating pong ang pagbabasa po natin ito ay mapapansin po natin na ang mga Israel ay inutusan ng Panginoong magsagawa nito na ang sentro ng lahat ng kaganapan ay nasa sanktuaryo. Hindi niyo ba napansin mga kapatid, sa Exodus ay ipinatayo yung sanktuaryo. Na ang layunin po ng sanktuaryo ay upang makapanahan ang Diyos kasama natin. Hindi pa pwede hong makapanahan ang Diyos sa gitna natin sapagkat tayo po ay makasalanan. Hindi pwede magsama ang makasalanan at ang Diyos. Dito ho ay inire-resolve ng Diyos ang lahat ng yan. Hindi tayo pwedeng makapanahan sa piling ng Diyos ng walang sakripisyo. Kaya nga si Kristo ang handog na kapalit o kahalili ng isang taong nagkasala. Tinatanggap lang tayo ng Diyos sapagkat si Kristo ay tinanggap natin sa pananamagitan ng pananampalataya. Kaya nga dito po sa mga aklat na atin pong binasa, cover nito ang lahat ng
uri ng taong nagkakasala. Sinabi na po ni Pastor Joel kanina, inabay-habay niya kanina, yung priest, yung leaders, yung individuals, yung mga congregation na nagkakasala. Ang ibig sabihin po, lahat ay nagkakasala. All of us sin, no? Lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Subalit, ang sakripisyo na substitute para sa kasalanan ng taong nagkasala ay sapat na upang ariin siyang ganap sa pamamagitan ng sakripisyong iyon na walang iba kundi ang kinakatawanan ay ang ating Panginoong Kristo, the Lamb of God, Jesus Christ, the only substitute na pwedeng tanggapin ng Diyos kahalili natin. Mga kapatid, maraming talata tayo mababasa na sinasabi po doon ang mga katotohanan tulad po ng Efeso 2:13, 4:14, Isaiah 53 verse 5, at yung Romans 5:1 na si Jesus Christ ang handog pangkapayapaan. Si Jesus Christ ang Lamb of God na lulutas ng lahat ng uri ng kasalanan o lahat ng bigat ng kasalanan o lahat ng kasalanan ng mga taong nagkakamali. At hindi na po katulad nung iniutos ng Panginoon kay Moses ang ginagawa ni Jesus. I-highlight po ng manunulat ng Hebreo. Kung meron po kayong mga banal na kasulatan sa Hebreo 10:11, ang sinabi po doon, hindi na po ito tungkol sa Leviticus. Tungkol na po ito sa sakripisyo ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, ang bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayunding mga handog na kailanman ay hindi makapag-aalis ng mga kasalanan. Ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. At buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa. So hindi na po kailangan ng pari, si Jesus Christ na rin po ang pari. Hindi na rin po kailangan pa ng handog, si Jesus Christ na po ang handog. Pastor Mesa, nabasa po dito yung dalawang klase ng inihahandog kakaiba po ito. Yung pong bakit po yung bull o toro? Bakit kambing? Bakit yung babae? Alam niyo po, ang mga simbolo ng mga handog na ito ay preciousness. Ang ibig sabihin, costly. Mamahalin po ito mga kapatid. At yung handog na inihandog ni Kristo sa atin, yung kanya mismong buhay, ay napaka-costly nun mga kapatid. Napaka-mamahalin ang buhay na inihandog sa atin ng Panginoon. Kaya wag po natin yung babasta-bastahin. Kaya nga, kapag tayo po ay nagmamahal sa Panginoon at tayo po ay natutulak ng tinatawag nating tulak ng pag-ibig at tayo po ay naaakay sa paghandog, ay talagang ang inihandog po natin yung costly. It's more than money. At ang pinakamamahalin na pwede nating ihandog sa Panginoon, it's more than tithes and offering. It is our life. Life is very precious to the Lord. Yung buhay natin, yung puso natin, yung katawan natin, yung living sacrifice, ito po yun, katawan natin. Kaya kung tayo po ay maghahandog ngayon, ang handog po natin sa Panginoon ay hindi yung patay. Ang ihandog po natin sa Panginoon ngayon ay yung buhay. Yung buhay natin. Ito po ang pinaka-costly na handog na tatanggapin ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon, ating tatanggapin ang kapatawaran at tatanggapin din tayo ng Diyos bilang haing buhay na handog sa Kanya araw-araw. Purihin ang Panginoon. Amen po. Amen. 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 Pastor, Nakamute ka tapos Tom.
Pastor Mesa, nakamute po kayo. Napakaganda po sana nung sinasabi nyo. Yes po. Napakaganda po. Sorry po. Nagdudumali po yung ating oras. Salamat po, Pastor Jerry. Substantial po ng inyong tinalakay sa umagang ito as reflection sa ating nabasa. Si Pastor Marin po ay nag-post din po. Pakibasa na lang po mga kapatid. Kasi napakaganda rin po ng kanyang pagkakasulat po dito. Ano po? Tayo po ay dadako muna sa ating lest we forget na patuloy pong pangungunahan ni Pastor Joel. Pastor Joel? Ako. Para sa ating devotional ay ating pong babasahin ang isa pang kasaysayan ng Adventista. No? Ngayon po ay July 19. Ito po ay sinulat ni Professor George Knight. Ang pamagat ay kung paanong naging maayos ang mga bagay-bagay. Hango po ito sa kwento ni Mattison. Mas gusto ko pong basahin ang Tagalog, no? Kasi itong English. Ito po pinadala sa akin ng kapatiran natin. Siya po yata ay isang masipag na pulputor taga Mindoro. Lagi siya nagpapadala. July 19, 2025. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 10. Kung minsan, nagiging maayos ang daloy ng mga bagay-bagay. Kung minsan, ang lahat ay waring nangyayari ayon sa kalooban ng Diyos. Ganito ang karanasan ni John Gottlieb Mattison. Ipinanganak sa Denmark noong 1835. Lumipat siya kasama ng kanyang mga magulang sa Wisconsin noong 1854. Na dala ang magandang edukasyon, ngunit pati na rin ang kawalang paniniwala ng napakarami sa kanyang tinubuang lupa. Itinuturing ang kanyang sarili na malayang mag-isip. Ang isa sa kanyang mga kinawiwilihang libangan ay painan ang mga mangangaral ng mga katanungang hindi nila masasagot. Ngunit ang mga mang-uumang na may bukas na kaisipan ay maaaring makita ang kanilang Waterloo. Gayon ang nangyari noong nakarinig si Mattison ng isang mangangaral na masiglang nagbabahagi tungkol sa kagandahan ng kalangitan. Palibhasa ay pinalaki sa kapaligiran ng mga patay na iglesia ng estado ng lumang Europa. Wala siyang alam tungkol sa buhay na relihiyon. Humantong ang karanasang iyon sa sunod-sunod na kaganapan kung saan naalala niya na habang nag-iisa sa kakahuyan, natagpuan ko si Jesus bilang aking personal na tagapagligtas noong 1859. Hindi nagtagal, pagkatapos ng kanyang pagkahikayat, naramdaman niyang tinawagan siya upang mangaral. At nangaral nga siya kahit na hindi niya masyadong alam ang kanyang Biblia. Nagpala ang Diyos sa simula pa lamang, samantalang tumutugo ng mga tao sa kanyang malinaw na sinseridad. Noong 1860, pumasok siya sa Baptist Theological Seminary sa Chicago. At noong 1862 ay naordinahan bilang pastor na Baptist. Mukhang maayos naman. Pero lalo pang bumuti noong 1863, tinanggap niya ang mensaheng Adventista. Nakiusap ang kanyang kongregasyon na ipangaral niya ang kanyang bagong pananampalataya sa kanila na malugod niyang sinunod. Sa loob ng 6 na buwan, naglahad siya ng serye ng mga sermon tungkol sa mga paniniwalang Adventista.
na nagbunga sa pagsapi ng lahat sa Seventh-day Adventist Church, maliban sa isang pamilya. Isang epektibong mangaral, nagtayo si Matheson ng mga iglesia Danish-Norwegian sa mga estado sa Midwest. Pagkatapos noong 1872, nakaisip siyang maglimbag ng isang periodiko sa lingwahe ng kanyang mga nahikayat. Ang Advent Tendency ang naging kauna-unahang periodiko ng Seventh-day Adventist sa lingwaheng hindi English. Hindi nagtagal at nakarating ang mga kopya nito pabalik sa Scandinavia upang makapanghikayat. Si isang huwarang mauulit sa maraming lupain, sumulat ang mga bagong mananampalataya sa Amerika na humihiling ng isang misyonero. Tinanggap ni Matheson ang panawagan noong 1877. Sa susunod na 11 years ay nagtatag siya ng mga iglesia sa Denmark, Norway at Sweden. Samantalang naroon, itinatag niya ang unang komperensya sa labas ng Hilagang Amerika at itinayo ang unang bahay palimbagan sa labas ng Estados Unidos. Sa panahon ng kanyang ministeryo, gagabayan niya ang 2,000 tao tungo sa pananampalatayang minamahal niya. Nilalarawan ng buhay ni Matheson ang paraan kung paano tayo dapat na gumawa. Salamat, Ama, sa mga ganitong pagpapala. Sa nakalipas, nanalangin kaming tumanggap ng gayon din sa kasalukuyan. Amin, purihin ang Panginoon. Isang masaya at mapagpalang araw po ng Sabat sa ating lahat. Magandang Happy God First Morning po. Happy God First So, Morning. mga kapatid, Amen po. lahat po tayo ay pinagpala ng ating pong Panginoong Diyos. Na tayo ay nasumpungan natin ang pagpapalang katotohanan ito. Kaisipan dito ay ito isang malaking karapatan sa atin na pinagpala ng Diyos na nasumpungan natin ang pananampalatayang ito. Ito ay ating i-share katulad ng ginawa ni Matheson. Kanya itong ibinabahagi. Naging bahagi ito ng kanyang buhay at paglilingkod. Sabi nga po ni Ellen G. White, in every conversation that we have, we must always speak of the love of Jesus. Maganda na ibahagi natin ang pag-ibig ng ating pong Panginoong Diyos na nagliligtas. Kasama na po ang tinanggap natin na pananampalatayang ito. Happy Sabbath po. Good morning. Ayan, happy Sabbath po and good morning. Tayo po ay tutuloy na po, Pastor, sa ating panalangin. Pastor Joel. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at dakila naming Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin. Kami po ay muli inyong biniyayaan sa araw na ito upang ang bawat isa po sa amin ay ma-inspire ng inyong mga aral, katuruan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga paalalang ito na ito'y maging bahagi ng aming pong buhay bilang inyong mga anak, bilang inyong mga katiwala. Tulungan, Panginoon, na kami po ay mamuhay sa kabanalan. Sa araw-araw, maingatan namin, Panginoon, na huwag kaming magkasala. Tulungan, Panginoon, na maging daluyan din po kami, Panginoon, ng inyo pong kabutihan, pagpapala sa pamagitan ng pagbabahagi ng aming pananampalataya. Sa bawat araw, sa bawat tao na makausap namin, mahayag ang kadakilaan, pag-ibig ng aming Panginoong Diyos. Tulungan, Panginoon, na sa aming pong pamumuhay, manatili kaming tapat hanggang sa inyong pagdating. Pagpalain po ang bawat isa na naririto ngayon
Patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Salamat po sa inyong pagdinig. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. Salamat po, Pastor. At tayo po ay dadako na sa ating pangatlong bahagi, ang ating pong testimonials. Pero mayroon po atang Brother Melvin, mayroon bang intro po yan? After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Men, prepare to meet your God. Mga kapatid, sa oras pong ito ay mapapakinggan po natin ang testimony po, buhat po kay Ma'am Flor at pangalawa po ay kay Pastor Mark Sarabia. Atin po silang pakinggan. Happy Sabbath po. Good morning, everyone. Good morning po, ma'am. Okay. Narinig po ako? Clear po, ma'am. Clear. Loud and clear. Okay, thank you po. So ako po yung nasabihan, na-remind, kala ko po talaga ng Thursday ako. Tapos nung nakita ko po yung schedule, ngayon palang Sabbath. Amen. So kaya nung po sabi ko testimony, nalimutan ko po na may guide question. So sabi po dito, ano ang naging impact ng God First Morning sa inyong spiritual journey? So before po kasi, nung nasa Tarlac, kasi nasa Santa Catalina po ako ngayon. Nung nasa Tarlac, umattend po ako ng GFM. Kasi yun ay requirements for attendance. So yun lang po yung purpose ko nung una. And yung sa COP po, sabi ko parang
nakikinig ako ng mga testimony. Sabi ko parang ang ganda nung kanilang mga sinasabi. Kasi nung una po hindi ko talaga naiintindihan kung ano yung COP. Basta ang alam ko lang, magbibigay ako ng tithes and then mag-offering. Minsan kung saan department ko lang po gustong ilagay, doon ko lang siya inilalagay yung corresponding amount na gusto ko pong ibigay. So sa GFM po, magmula po nung nag-start ako umattend, parang hindi na lang po ito for attendance. No? Parang hinahanap na rin po ito na every day, every morning. Parang kulang yung isa. Yung kulang po yung araw mo pag hindi ka naka-attend. Kahit po hindi mo mabuo, minsan po kasi hindi nabubuo. Gawa ng kailangan ng pumunta sa school or meron po kami kailangan gawin. So nag-out kami kaagad. Pagdating po sa prayer mananalangin, nag-out muna kami po kasi minsan papasok na kami, minsan naabot po ng 6:15, we have to go to school na po. Pero hindi na po ito simpleng lang na attendance, requirements. Kung hindi ito ito na yung tinatawag na seek ye first. No, sa isang araw po, hahanapin mo Panginoon sa pamamagitan po ng pag-attend. Pwede pong online, pwede naman po sa Zoom. So, ang naging impact nito sa akin po sa spiritual journey, mas nadagdagan po yung pagkakaunawa ko kung saan hahanapin yung ating Panginoon, paano sisimulan ng maayos yung ating pong araw. So ano naman po yung nabuong commitment? So sabi ko nga po noong una hindi ko naiintindihan ano po ba yung COP. Pero nung narinig ko po yung mga testimony nung hindi pa dito sa CLPM nanggagaling yung mga nagte-testimony, sabi ko nung ko lang po naintindihan na yung palang COP natin pang sa lahat na ng department sa ating pong iglesia. So ano po yung naging commitment na pagiging tapat, hindi lamang po sabi nga financially ang COP. So naging paano na po namin mag-asawa na every time na makaka-receive kami ng blessing, kasi usually po teacher sa sweldo lang umaasa. So pagkabigay po ng tithes and then magdadagdag ka po sa COP na. So maliban po doon sa department na gusto mong bigyan na dagdagan, ay naglalagay ka na rin po talaga sa COP. Noon na po kasi hindi ko talaga alam yung COP. So ngayon, ang commitment namin, hindi lang po sa monetary, pero higit sa lahat sa service po. Ang sabi nga po namin, kahit saan kami dalhin, ang lagi naming motto, ano yung aming maibibigay sa ating paaralan, sa ating iglesia. Amen. Hindi po yung ano yung makukuha natin. No? Amen. So kung ano po yung pagkatiwala ng Panginoon, amin po itong ibabalik, kaming mag-asawa. And paano po ito binabahagi? Alam niyo po, sa totoo lang, marami pa pong mga kapatid ang hindi nakakaintindi ng kung ano ang COP. Kaya pag po may mga na-encounter kami, pinapaliwanag namin sa kanila sa envelope, anong ibig sabihin. And as a teacher po, ang mga estudyante po natin, pinapaliwanag namin ano yung kahalagahan ng tithes, and then ano yung pinagkaiba ng tithes and offering. Ako po mismo encounter ko yan sa anak namin. Nag-iisa lang po yung anak namin. Sabi ko, yung baon mo, ganito, so yung 10% ibibigay mo sa Panginoon, another 10% para yon sa offering mo. So, ang kagandahan po ang Panginoon, nagbibigay po ng pangunawa dito sa mga bata po, sa mga estudyante po na nahahawakan namin, lalo na po yung mga hindi Adventist. Kasi nagtestimony ako sa kanila, sabi ko, bata pa ako, hindi pa ako Adventist, hindi ko pa alam yung tithes. Sa tuwing sisimba po ako sa bayan namin, bibigyan ako ng pamasahe ng mother ko na 10 pesos. Hindi po ako mamasahe kasi wala akong pang-offering. Ang gagawin ko po yung pamasahe ko, hinuhulog ko at saka ako maglalakad. So alam niyo po, sabi ko sa kanila, ang Panginoon kailanman hindi siya nagpabaya. Ang challenges po dito sa pagpapractice, syempre pag hindi po tayo sanay lang po tayo yung 10% ibibigay. Pero yung more than sa 10% na pang-offering, parang sa teka lang, yung budget ko parang kulang. Pero hindi po ito nagiging hadlang kapag yung nasa isip po natin, ito ay para sa Panginoon at iisipin po natin na nagbabalik lang tayo ng kanyang ibinigay. Sabi nga po, hindi tayo makapagbibigay kung hindi muna niya tayo bibigyan. So yun lamang po, and good morning and happy Sabbath.
Thank you very much, Ma'am Flor. Amen. Kaya at napakaganda po ng inyong commitment at pagtatalaga sa ating Panginoon. God bless po, Pastor Mark. Okay, good morning po, mga kapatid. Happy Sabbath. Happy Sabbath po. Tunay po na paabuti ng ating Panginoon, pinagdiriwang natin ang ating mga magandang karanasan mula po nung nag-umpisa tayo sa God First Morning, ay lumalaon at lumalaon po ang ating mga pag-aaral at dumadami din po ang ating mga kapatid na sumusubaybay. Tanong po ay may mga guiding questions po dito. Una po ay kamusta ang journey, commitment sa combined offering plan, dahil ang pastor ay automatic naman yung tithes na kinakaltas. Actually, I think nung hindi ko pa po naluwaan ng COP, nag-offering po ako personally 5% ng aking tithes. Minsan ay mataas, minsan din ay hindi talaga consistent. Kaya nung ma-explain po ito last year at mas lalo talagang naging klaro ang direksyon, ay doon po na nakita ko at naintindihan, mas lalo naintindihan na talagang napakahalaga po na mayroong percentage at systematic ang pagbibigay. Ibig sabihin ay dapat ay 10 or more, 10% or more. Kaya yun po yung niyakap at talagang naging bahagi po ng aking buhay na kailangan talaga ay gawin ang kung ano yung naging halimbawa ng ating Panginoon. Kaya ayun, yun po yung naging parang daan upang mabuksan po at naintindihan kung paano dapat gawin yung systematic na offering. Kaya yung nabuo po na commitment ay nagpasya po ako na ito po ay una 10, tapos 15, tapos naging more than 15% ang nabuo po na commitment na ibigay sa Panginoon every Sabbath. Kasi na-realize ko na parang nahuli na ako na naintindihan yun. Kaya parang gusto ko pong bumawi sa Panginoon sa pagbibigay sa Kanya. Dahil ang iniisip ko po ay maraming ginawa ang Panginoon na pagpapala, marami siyang ginawang mga bagay na hindi ko kayang tapatan, kundi sa pamagitan lamang ng pagpapasalamat, pagbabalik ng offering o pagbibigay ng offering. Kaya ngayon po, ginawa ko pong more than 15% ang aking pong COP dahil naniniwala akong kailangan mas tumaas ang aking pagtitiwala sa Kanya. At paano ko tinuturuan ang mga kapatid? Una po talaga by example. Yun naman po yung naririnig natin kasi mahirap po magturo talaga pagka walang impact mismo sa sarili mo yung tuturo mo. Kahit anong turo mo kung hindi mo yung ginagawa, ay wala pong ano yun. Walang kapangyarihan. Walang authority. Kaya by example, pagtapos ay dinidiscuss talaga sa meetings, sa church, na ang pagbibigay ay hindi para pagpalain, kundi pagtitiwala sa Panginoon. It's our relationship to God. Bunga lang yan ng relasyon. Pag lumalaki ang bigay mo sa Kanya, lumalaki kasi yung tiwala mo at lumalalim yung relasyon mo sa Kanya. Naunawaan mo binigay ng Diyos ang lahat, ang Kanyang buhay. Kaya
yung pagbibigay ay tunay na lumalalim ang iyong pagtitiwala at relasyon sa Kanya. Kaya yun po yung laging dahilan kung bakit ko magbibigay. Kaya yun yung tinuturo lagi sa church. It's not about money. It's not about how much you give, but how much you love God and how you trusted Him. So, yun po ang laging tinuturo sa kanila para maintindihan nila na ang pagbibigay ay bunga lang yan. Relasyon, pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. So kung ang ibang kapatid hindi pa ganun ang kanilang tiwala, ay at least naririnig nila na yung COP ay hindi lang siya pagbibigay, kundi ito ay talagang relasyon, pananampalataya at pagtitiwala. Tapos ano ang naging impact ng COP sa local church? Marami po ang kapatid na siyang dating hindi nagbibigay, dating hindi systematic ang kanilang offering, ay nahawaan na po yung iba ay nag-commit na, tumataas yung offering ng iglesia kasi nakita nila na marami ang nagpapatotoo at ang pagpapaliwanag sa kanila ay tunay na mas lalo nilang naintindihan na yung pagbibigay ay ito'y malaki ang nagiging impact sa sarili natin dahil lumalalim yung tiwala natin sa Kanya. Kaya ayun po, ang mga kapatid ay niyayakap nila ang prinsipyo ng COP. Kaya dumadami po ang nagiging giver. Ako'y bago pa lang dito sa Olongapo. Tunay na yun po ang isa rin sa mga dinidiscuss namin. At monthly pag-meeting namin nakikita na noong June pa lang ay tumaas na po yung percentage ng COP. At kaya ito po ay dinadalangin namin na mas marami pa ang yumakap ng prinsipyo ito. Pero natutuwa kami na tumataas ang percentage kasi every meeting ay nalalaman kung ilang porsyento yung tumataas. Kaya ayun po, tuloy-tuloy ang pagpapaliwanag at pag-educate sa mga kapatid at lalo higit ay pagkakaroon ng impact sa kanila. Minsan natanong ako sa meeting namin, magkano ba yung iyong tinatanggap? Ang sagot ko, it's not about how much you receive, but it's about how much you give. Kasi kahit gaano kalaki ang natatanggap mo, pero ang sukatan ay kung magkano yung binibigay mo, yung sakripisyo. Kaya ayun po, I think yung church ay kailangan talagang ma-educate at may mga magandang epekto naman po yan kapag ginawa. So ano yung challenge o mga challenges sa stewardship? I think kailangan lang talaga na yung mga kapatid ay naintindihan nila. Kasi yung iba, ayon sa aking pag-analyze sa sitwasyon, yung iba hindi pa nila ginagawang COP kasi nga akala nila ay pabor ito para sa church, para sa gawain. Pero ito ay ang una palang mabiyayaan, ito yung sarili mismo natin na nagbibigay dahil ikaw mismo yung makakaranas na totoo ang pangako ng Panginoon, na tapat ang Panginoon. Kaya ayun po, siguro kailangan lang na dahan-dahan na sila ay mabuksan ang kanilang puso at isip na yun po yung dahilan. Tapos personally challenge sa akin kasi medyo malaki nga yung aking inilaang porsyento. Minsan ay kapag may mga
pagkakataon at challenge ako ng Lord. Gusto ko mo sanang taasan pa, pero ito yung may mga bagay na kung saan dumadami yung responsibility, yung aming mga kailangang paglaanan. Kaya ayun, medyo kapag dumating na ay doon nagtatalo kung nagpapatuloy, dadagdagan. Pero sa awa naman ng Panginoon, basta hiniwalay mo agad yung para sa Kanya, ay doon ako nakakaroon ng katiwasayan na kapag pinagkatiwala mo sa Panginoon, hindi ka na mag-aalala pa kung ano yung kagagastusan sa hinaharap, kasi alam na ng Panginoon. Kaya yun po ang naging karanasan ko po sa COP, at maraming salamat po na ang ating pong mga leaders ay sila yung ating sinusundan sa kanila rin pong pagtatapat at sa kanilang inspirasyon po na binigay din po sa atin. So, happy God first morning po sa ating lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat Pastor Mark at Ma'am Flor sa mga testimonies. Mga kapatid, napakabuti po ng bawat isa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ay ang mga blessings na ating nararanasan ay masigit po doon sa mga karanasan na kung saan para bagang mga kabiguan, kundi ang blessing ng Panginoon ay nagpapaangat ng ating mas lalo pang mainit na paglilingkod sa Kanya. Kaya po ay tayo po'y dadako na at magpapatuloy na po doon sa ating ika-4 na bahagi, no po? At balik po tayo sa ating studio. Ginagantimpalaan ng Diyos ang katapatan. July 19. Offertory Reading Devotional. Subalit ang hindi nakakaalam at gumagawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluan ng kaunti. Ngunit sa bawat binigyan ng marami ang hihingin sa kanya, at sa kanya na pinagkatiwalaan ng marami ay higit na marami ang kanilang hihingin sa kanya. Lucas Kapitulo 12 versikulo 48. Sinikap ng mga kaibigan ni Fabian na pigilan siya sa pagbibigay. Isa sa kanila ay nagsabi, "Bakit hindi ka makapagbigay ng maliit na bahagi lamang sa Diyos? Alam ng Diyos na ikaw ay mag-aaral at nangangailangan ng pera. Kapag nagpasimula ka ng magtrabaho, makapagbibigay ka na ng maraming pera, hindi ngayon. Ingatan mo ang ibang pera sa iyong sarili." Si Fabian ay hindi pumayag at masayang dinala ang pera sa simbahan ng sumunod na araw. Sa kasamaang palad ay nagkasakit si Fabian at isinugod sa hospital ng kanyang mga kaibigan. Nang suriin siya ng doktor ay hindi matukoy ang pinagmulan ng kanyang sakit. Samantalang si Fabian ay sinusuri, ipinaliwanag ng manggagamot na marahil siya ay nakakaranas ng stress sa pagsusulit sa paaralan. Batay sa kakayahan pang-akademya ni Fabian bilang isang mag-aaral, ang paliwanag ng doktor ay hindi makatwiran para sa kanyang mga kaibigan. Nagpatuloy si Fabian sa pakikipaglaban sa kanyang sakit. Kadalasan ay hindi makapag-aral dahil sa kirot. May mga panahon pa na iniisip niyang huminto na lang sa pag-aaral dahil sa paniniwalang baka siya ay mamatay bago ang pagsusulit o bago lumabas ang resulta ng exam. Sa kabila ng mga hamong ito ay ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-aaral. Pumapasok siya kapag ipinahihintulot ng kanyang kalusugan at nag-aaral sa panahon na walang pananakit na nararamdaman.
Kapag dumating ang panahon ng pagsusulit ay namamangha si Fabian dahil ang mga katanungan ay galing sa kanyang mga pinag-aralan. Bilang resulta ay nakapasa siya ng may karangalan. At kasama siya sa mga top na mag-aaral at tinanggap sa kaisa-isang universidad sa kanilang bansa. Ginantihan ng Diyos ang kanyang katapatan. Hindi siya biniyayaan ng pera ngunit ginawang posible para sa kanya na magtagumpay sa pag-aaral. Panawagan. Ginagantimpalaan ng Diyos ang katapatan. Hindi niya kalilimutan ang ating mga gawin ng katapatan. Ang gantimpala ay maaring maantala at maaring hindi tamuhin sa buhay na ito, subalit tiyak na ito ay ipagkakaloob sa atin. Ating ipagkaloob ng masaya ang ating mga ikapo at handog na nalalamang ginagantimpalaan ng Diyos ang katapatan. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Pastor Mesa, nakamute po kayo. Maraming salamat po. Ang atin pong kapatid na mangunguna sa ating COS reading and reflection ay isa pong elder ng ating church, isa pong masipag na elder sa Marilao Seventh-day Adventist Church, sa katauhan po ni Brother Nemuel Aranara. Atin pong ipagkaloob sa kanya ang pagkakataon. Brother Nemuel? Okay po. Maraming salamat po, Pastor Misa. Maraming salamat po sa lahat. At happy God First Morning. Put Happy God First Morning. And you will never be last. No? Amen. Ang bahagi po ng inyong lingkod, mga kapatid, ay ang atin pong pamagat ay nasa walang paumanhing kaluwagan. Ang sinasabi po rito, ang maluwag na paraan ng marami sa ating iglesia na pumasok sa pagkakautang at manatili ron ay ipinakita sa akin. Sa ilang pagkakataon, ang palagi ang utang at palagi ang pagbabayad ng tubo ay nagiging ugali. Hindi ito dapat mangyari kung mayroong karunungan at mainam na pakikitungo at kasigasigan sa bawat lingkod ng Panginoon. Magkakaroon ng pagbabago sa bagay na ito. Ang pagkakautang ay maaalis. Ang pagtanggi sa sarili at pagsakripisyo ay gagawang kahanga-hanga at ang spiritualidad ng iglesia ay lalago. Hayaang gumawa ang bawat kaanib ng iglesia, ang pagkuha nila ng anumang bahagi sa gawaing ito ay bigyan ng malaking pagdidiin. Ang paaralan at iglesia ay hindi kinakailangan magpasa ng ganitong pagkakautang. Nagpapahayag ito ng hindi matalinong pagkakatiwala. Nanawagan ang Diyos sa pagsasakripisyo. Tumatawag siya sa paghahandog mula sa kanila na may pagkakaloob at kahit na mula sa mahirap na kaanib na makapagbibigay ng kaunti. At kung pagnanasang gumawa, bubuksan ng Diyos ang daan, ngunit ang Diyos ay hindi nalulugod sa pangangasiwa. Hindi siya nagagalak na makitang ang kanyang gawain ay nabibigatan ng pagkakautang. Ang pagtanggi sa sarili ay magbibigay ng pagkakataon para roon sa hindi nakagawa ng anumang bahagi ng nakaraan upang ipakita na sila ay naniwala sa mga aral ng salita. At sa mga katotohanan ng ating kapanahunan, ang lahat, bata at matanda, mga magulang at mga anak, ay dapat magpahayag ng kanilang pananampalataya sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Ang pananampalataya ay pinasakdal ng mga gawa. Tayo ay nasa pinakahuling tanawin ng sanlibutan. Ngunit iilan lamang ang nakadarama nito sapagkat ang sanlibutan ay nasa pagitan ng Diyos at ng kaluluwa. Statement from Ellen G. White, Manuscript Files, page 81, 1897. Maraming salamat po at God First Morning.
masasabi dito sa ating nabasang ito? Ano po ang reflection po ninyo? Reflection po, Brother Jerry. Okay mga kapatid, ang isa sa mga nakikita ko po rito yung mga nandito pa rin po tayo sa mga pagkakautang po tayo. Talagang binibigyan po talagang diin sa atin pong sarili bilang mga mananampalataya na talagang umiwas po tayo. Nais ko lang po magbigay ng isa pong halimbawa po, Pastor, sa mga ganitong mga pagkautang. One time po mga kapatid, ako po ay hindi naman nalulong. Talagang sinusubukan lang yung pagkautang, yung nakikita natin sa mga online, mga utang. No? Nag-try po ako hanggang 2 beses. No? Yung sa mga maraming mga pangalan dyan sa mga Facebook na lumalabas na mabilisan na proseso. No? So nag-try po ako. Ay nung nag-try ako, ba totoo, nagbibigay ng pera, ng uutang. Ang problema mga kapatid, pagka matagal kang hindi nagbabayad, nakautang ng 1,000, 2,000, mga ganun, matindi na pananakot ang balik sa iyo pagka hindi ka nakautang, pagka lumagpas ka sa due nila, no? May mga pagbabanta. Kaya nakakatakot po talaga ang utang mga kapatid. Kaya sa tulong at biyaya ng Panginoon Diyos ay talagang atin po talagang isipin na iwasan po talaga natin ang ganitong uri ng mga pagkautang na alam naman natin na minsan ay talagang makakabayad tayo o makabayad man matagal. Pero ang payo po sa atin ni Sister White, no, mga kapatid, na talagang bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Panginoon Diyos, ay talagang tinuturuan tayo sa tamang proseso, tamang pamaraan upang hindi nagiging pabigat sa atin pong sarili. Hindi natin pakaisipin ang mga mabigat na mga pagkakaisip ng katulad dito na pagkautang. Hindi ka pabayad o kababayad mo lang ay panibago may utang ka na naman. No? So, mga kapatid, ay ang isang pong pagdidiin pa rito ang minsan ang atin pong, hindi lang ang atin pong sarili, minsan ay ang iglesia rin. No? Minsan ay nagkakaroon din ng bahagi po tayo sa mga ganong pagkataon dahil pagka ang atin pong sarili ay nadadala rin sa pamagitan ng ganong uri ng mga pag-uugali na nasasanay na sa ganung bagay na pagkautang ay parang ang bigat sa loob ng iglesia at parang titingnan natin mga kapatid ay nadadamay ang ating pong iglesia dahil ang ating isipan hindi po tayo nagiging concentrate po sa ating pong buhay dahil marami po tayong mga iniisip sa ating pong sarili mga kapatid. Kaya ang isa pa nga pong payo rito, sabi rito, magkakaroon ng pagbabago sa bagay na ito. Ang pagkakautang ay maaalis. Ang pagtanggi sa sarili at pagsakripisyo ay gagawang kahanga-hanga at ang espiritualidad ng iglesia ay lalago. Di ba mga kapatid, napaganda? Kung atin pong iwasan at pagtanggi ang mga pagkautang, totoo namang maaalis po sa ating sarili ang mga ganitong mga bagay. Kaya napakahalaga talaga na iwasan po natin yung luho natin. No? May kasama at kalakip na panalangin upang maitanggi ang lahat ng mga bagay. Kaya yung sanlibutan na word, ang salitang word o sanlibutan, world, mga kapatid, kung atin pong titingnan yung letter L na litra sa salitang world, no? Last. Ang sanlibutan po talaga mga kapatid ay puno ng mga last sa ating pong buhay. Kaya iwaksi po natin, iwasan po natin mga kapatid upang maging hanga po ang ating espiritualidad at antas ng ating pong pamumuhay. So yun lang po, Pastor. Happy God First Morning po ulit. Salamat, Brother Jeric. Okay po. So, yun po, pinagbibigyan diin po muli sa ating reflections ngayong umaga ang tungkol sa pagkakautang. Pero yung context po nito mga kapatid ay tungkol sa pagkakautang na ginagawa ng iglesia. Ano po? Hango po ito doon sa nabasa natin kahapon na hindi po nagsasanggunian ang mga kapatid kung ano ang gagawing financial management marahil or kung paano pauunlarin ang gawain ng iglesia at maiwasan ang mga pagkakautang. Parang doon po tayo dinadala sa ating babasahing ito. Meron po bang nais na mag-reflect tungkol sa bagay na ito? Pastor Mesa. Sige po, Pastor. Good morning po. Sige po, Pastor. Thank you po. Na po.
Mabuti ho ay binigyan nyo na kagad ng ganun pasimula kasi baka kung saan naman tayo mapunta. Oo nga po. Napakaganda po nito. Tapos na ho tayo din sa mga issue na pagdaanan na po natin yon. Mm-mm. May mga payo na po si Sister White tungkol sa mga personal nating pakikilahok sa ganung uri ng estilo ng buhay. No? At sana ho ay nakalaya na tayo doon. Ngayon naman po ay sinabi na nga po ng ating pong mahal na facilitator, si Pastor Mesa, na balikan po natin yung nakaraan. Kasi yung nakaraan po talaga, may kinalaman po yun sa corporate na desisyon. No? Nagiging failure ng isang leader na sosolohin niya yung isang proyekto. Madalas ay isipin pa na kapag kulang na ang pondo sa iglesia o kulang na ang pondo sa misyon o kulang na ang pondo sa klaa o sa college, nakalagay po kasi dito college and church, ang naiisip po kagad ay mangutang para may survive yung isang proyekto o isang gawain na importante naman po talaga. Sa halip na ganun, ay inihikayat po tayo ng ating propetisa na sana ay makumbisi tayong lahat. Marami po niya dito, yung mga magulang, yung mga bata, lahat ng mga kabataan, sabi old and young, parents and children, are to show their faith by their works. So yun po yung sinasabi niya. May iwasan po pala natin yun kung lahat ay makikisangkot lang na nagbibigay ng proportionate na offering. Na kagaya po nung diwa sana, nung sinabi ng Panginoon kay Moses na tatanggapin mo ang lahat ng handog, na ang mga puso ay kinilos at dumating po ang napakaraming offering at sinabi na nga po ni Moses na tama na. Iniutos na ni Moses na tama na sapagkat wala nang paggagamitan at sapat na para isulong ang isang proyekto na banal ng ating Panginoon. So mga kapatid, ito po yung payo sa atin nga na ay dumating tayo sa yugto ng buhay ng ating misyon, buhay ng ating mga iglesia, na nauunawaan natin ang mga payong ito. No? Isangkot natin. Yun po ang sinasabi po ni Sister White dito. Isangkot natin ang lahat. Turuan ng lahat na mag-manage ng mga resources ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na makikita niyang tayo ay unwise sa stewardship ng kanyang mga ipinagkatiwala sa atin. So, ang aking pong paanyaya sa inyong lahat, sa ating lahat, kung nagagawa po ito ng mga ordinaryong member na makapag-manage ng kanilang maliit na income, magagawa po ito ng mga malalaking income. At kung nagagawa po ito ng mga kapatid na mayroong malalaking income na hindi nga po magluho sa buhay kundi unahin muna ang gawain ng Diyos, ay maaaring magawa rin po ito ng maliliit na may income. Ang susi lang po dito ay unahin ang gawain ng Diyos. At alam ko ho na magiging masaya tayong lahat pag nakita po natin na ang isang pinagkaisahan nating gawain, lahat tayo doon ay may kontribusyon. Hindi ho lamang sa mga taong may kaya at mayaman, kundi pati na mahihirap. Ang sarap pong magdiwang kapag ka po lahat tayo ay naka-involve sa isang gawain. Pastor Mesa, darating nga isang araw, baka marinig nyo na po kami na nananawagan kapag itinatayo na po yung ating pong headquarter diyan sa Pampanga, San Juan, Pampanga, ay maririnig nyo na po na every family a builder. Every family a builder. So ngayon pa lang po, turuan na po natin yung mga kabataan, matatanda, mga bata, ay maging bahagi sila ng pagtatayo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Pagpalain tayo ng Panginoon. Happy Sabbath day. God first. Morning. Put God first and never be last. Kaya po, salamat po, Pastor. Kaya nga po, bala sa isang araw ay mananawagan ng ating Pangulo na may bayanihan doon sa itatayong headquarters. So lahat ng mga karpentero, lahat ng mga mason ay isang araw ay pupunta doon para makipagbayanihan.
Para maiwasan ng utang, brother, brother Jeric. Amen, amen. Ayan po. So ganun din po sa ating mga church ay kinakailangan po ang pagsasama-sama, pagtutulong-tulong, no po? At dito rin ay sinasabi na kung maaari ay magsakripisyo. Kasama po dito yung sinasabing kung maigsi pa ang kumot ay matutunan muna nating mamaluktot, no po? Para maiwasan po natin yung sinasabi nga, Brother Jeric, na mabigat ang ating kalooban kasi halos nadadamay tayong lahat. Kaya ang sanggunian po para sa financial management ng ating iglesia ay talagang dapat isagawa po natin yung tinatawag na consultation natin para sa pagmamanage at pangangasiwa ng ating mga tinatawag na limited resources, no po? Hindi lamang finances, kundi mga resources ng ating iglesia. Pastor Nelvin, mayroon po kayong naisa sabihin. Happy God First Morning po. Happy Sabbath sa inyo lahat. Pastor Mesa, si Pastor Jerry at kay Brother Ranara. Ayan, nais ko lang po mag-reflect doon po sa pagmamanage ng pananalapi at sa gawain ng Panginoon. Minsan nagiging pabayaang tayo ng mga Kristiyano na sinasabi natin, pwede na yan, okay na yan. Minsan, laging nasa isip natin yun, yung pagiging pabaya sa gawain ng Panginoon. Kaya nami-mismanage yung pananalapi, di ba? Hindi ibig sabihin na yung pagpapabaya puro kasamaan. Yung pagpapabaya po ay ito po yung hindi mo inintindi o binigyang halaga yung gawain ng Panginoong Diyos. Kasi meron kang pangsariling pinahalagahan na sinasabi dito ni Mrs. White sa writings niya dito sa COS na yung pagpapabaya pala kasalanan yun. Yung mga bagay na alam nating tama, hindi natin ginawa. Hindi nagbigay kahit mayroong kakayahan, di ba? Hindi tumulong kahit may oras. Hindi nagbahagi ng pananampalataya kahit meron namang chance. Hindi tumugon sa tawag ng Diyos dahil wala pa sa timing. Ayan, yun po ang problema. Pinapalampas natin yung pagkakataon na maglingkod sa Panginoong Diyos. Pinapalampas natin yung pagkakataon na magbigay sa gawain ng Panginoon. Kaya nangyari, ginastos mo na sa once mo at doon magkakautang ka at mangyayari, hindi ka na makakawala doon. No? Ang tawag doon ng mga ibang eksperto, rat race, kapag ka hindi ka na makaalis sa utang. Kasi ginastos mo sa wants mo kaysa sa needs. Kasi nagpabaya ka sa gawain ng Panginoon. Kung inunang mo lang sana yung paggawain ng Panginoon, hindi ka malalagay sa ganoong pagkakataon. Kaya sabi po dito sa ating pong, yung pong aking reflection, ngayon pong umaga, ano ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoong Diyos na hindi natin ginamit para sa Kanya? Ano yung mga pagkakataong pinalampas natin dahil sa takot, katamaran o mga excuses? Kung aharap tayo sa Panginoong Diyos ngayong umaga, mga kapatid, masasabi po ba nating naging tapat tayong katiwala ng ating pong Panginoong Diyos? So God First Morning po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Amen. Maraming salamat, Pastor Nelvin. Opo, may isang tanong nga po doon. Kailan daw po ba natin ibibigay ang ating buhay at lakas sa Panginoon para ang ating iglesia ay hindi po malalagay sa kahirapan o mabubuhay na mayroong mga pagkakautang. Yan. Na-promote na naman Pwede ako, pa po. Pastor. Si Ma'am, sandali po. Si Brother Rizalino. Sige po, Brother Rizalino, tapos Brother Melvin po. Napakaganda po nung sinabi ni Pastor Melvin. Opo, brownout po ata dyan sa inyo Ay, hindi po. Namatay na po yung aking... Sige lang po, tuloy lang po. Ayan, kitang-kita ng pagkagandang lalaki Oh. Namatay na po yung yung solar. Sige po.
Napakaganda po nung sinabi ni Pastor Nelvin eh. Itatanong ko lang po sana sa kanya, ano po yung nararamdaman niya kapag nakikita niya na marami sa mga kapatid na may kakayahan na talagang sumuporta. Pero nakikita ng ating mga mata na talagang hindi nagsa-self-sacrifice at walang sacrifice at walang self-denial. Ano yung nararamdaman ni Pastor Nelvin? O maski kayo, Pastor, kasi kita naman natin binigyan naman tayo ng Panginoon ng ganyan talento. Hindi naman natin hinuhusgahan. Pero ano po yung nararamdaman natin kapag nakikita natin yung ating mga kapatid na parang, ayun, sabi nga ni Pastor Nelvin, nagpapabaya. May kakayahan, pero inuuna ang sarili bago ang gawain ng Panginoon. Okay, yun lang, Pastor. Salamat po. Basta po ang aking ginagawa dyan ay pinapanalangin ko po ang kapatid na sana ay dumating sa kanyang isip, lakas buhay, ang kanyang paglilingkod na mainit at masigla sa Panginoon. Sige po, Brother Melvin. Wala naman akong, hindi naman ako, sabi ko lang. Sunod po si Pastor Nelson. Sabi ko lang, Pastor Mesa, na-promote na naman ako. Kasi si Pastor Melvin yung kanina, ako yung nabanggit na pangalan. Anyway, yung tanong ni Pastor Mesa, pagkatapos ako. Sige po. Opo, pagkatapos po ni Pastor Nelson. Brother Melvin, sige po. Yung tanong ni Kuya Sani, ano din naramdaman ng pastor at saka ng mga ibang pastor, ano po? Mas magandang itanong Kuya Sani, ano ba yung nararamdaman ni Jesus kapag nakikita natin yan, ano? So, maganda ay patuloy tayong maging liwanag, maging example sa kapwa at magpatuloy na manalangin, ano po, kagaya ng sabi ni Pastor Mesa, yun lang po. Bibigay ko kay Pastor Meneses. Pastor Nelson muna, tapos Pastor Enrico. God first morning, Pastor Mas. Salamat po mga kapatid, ano? Sa akin mga kapatid bilang pastor at sila lahat, nagpastor po tayo, nag-chairman at ngayon ay director. So, pag meron tayong mga kapatid na nakikita na yung tanong, Pastor, na hindi nakikita ang self-sacrifice at self-denial. Kaya sabi ko, ang isa sa tinuturo ko sa stewardship, mga kapatid, ang pagtuturo, Pastor, ng stewardship ay pagmamalasakit. So, sa akin, kapag meron tayong mga kapatid na ganon, so, nothing hurts, hindi naman tayo nasasaktan. Pero mga kapatid, tuturuan natin sila, dadalawin sila, ipapanalangin sila sapagkat pinagmamalasakitan natin sila. So kagaya ng pagturing ng ating Panginoon sa bawat taong hindi pa makita ang ganong pag-ugali, yung biyaya ng Diyos, yung pagtuturo sa kanila, mga kapatid, yung pag-ibig sa kanila ay patuloy pa rin ipadama at turuan sila hanggang marating nila ang estado ng pagsasakripisyo, self-sacrifice at self-denial, mga kapatid. So, pag malasakitan po natin ang mga kapatid na meron pang ganito, kung nakikita man natin sila, pero hindi para i-condemn, kung hindi pakita yung pag-ibig ng Diyos, yung biyaya ng Panginoon, pero at the same time, ay maturuan ang bawat kaanib ng ganito, mga kapatid. Ito po'y pagmamalasakit. Yes. Pagmamalasakit po sa kanila. So, yun lang po, Pastor. God bless you. Amen. Thank you po, Pastor. So, Pastor Meneses. Okay po. Happy God bless morning po sa inyong lahat at maligayang araw ng kapahingahan. Mula kanina na napakaganda ng mga komento ng ating pong mga manggagawa at mga kapatid natin na palagay ko kapag ang pinag-aaralan natin na yon ay makuha talaga natin yung diwa, yung espiritu. Sana po wala pong magdaramdam sa mga kapatid at mga kusinuan po, no? Katulad po ng pattern na ating pong pinag-aaralan at binubulay-bulay at nababanggit
nung manawagan si Moses nang pasimulang itayo ang tabernakulo. Sila po ay nasa ilang. Sila ay sa pakiwari ko, sila po ay mga nakatent lang Kasi they were moving, going to Canaan. Pero nung si Moses ay manawagan na kailangan itong mga kagamitang ito, ay unselfishly ay binigay po nila kay Moses hanggang sa may tayo yung pinapagawang sanctuary ng Panginoon sa kay Moses. So ibig sabihin, mas inunan nila yung pagtatayo ng sanctuaryo kesa doon sa pagtatayo ng kanilang mga bahay. Kung ating i-contextualize itong senaryong ito, mga kapatid, at yung pattern na sabi ni Moses, tama na. Palagay ko, Pastor Mesa, sa panahon natin ngayon, walang naiiwang gutay-gutay na mga simbahan natin Nakita niyo po yung punto? Amen po. Walang naiiwang gutay-gutay sa mga simbahan natin. Lahat ng ating mga simbahan ay di-aircon. Kasi mga bahay natin di-aircon Ultimo, kapag tumulo yung yero ng ating bahay, pinapagawa natin kaagad. Pero yung bahay ng Panginoon, buong bubong na, inaanay na, pinababayaan lang natin. Yung iba talagang dekada tinatagal, hindi natatapos. Pero ang sabi nga ni Hagay, paano tayo naninirahan sa mga bahay natin na napakaganda, samantalang ang bahay ng Panginoon ay naiiwang wasak. Kaya nga, itong umagang ito, kapag lahat tayo na nakikinig ngayon, ay kung tayo ay talagang mag-reflect at unahin natin ang Panginoon, unahin natin yung para sa Panginoon, palagay ko matatapos na lahat. Kahit hindi na tayo magsolicit, mga kapatid natin sa loob ng iglesia, na tulong-tulong sa pagpapaganda, pagpapaayos ng bahay-sambahan ng Panginoon. Pastor Mesa, ay next year tapos lahat yung mga simbahan natin yan magaganda. Pagka yung espiritu niyan ay talagang naisa katuparan natin at naisa puso po natin. Maraming salamat po. Ayan, so salamat po Pastor Meneses. Talagang pagka naisa puso at diwa natin yan, yung pagtatapat, pagsasakripisyo, ay tiyak na tama po yun. Walang maiiwanang iglesia na kung saan ay mayroong problema, mayroong mga i-repair. Magiging maliwanag, masigla, at bago at malwalhating mga iglesia. Po? May nagtaas pa pong isa. Siguro ay last na po yon. Pastor Noel Bornales. Yes, Pastor. Happy good first morning and happy Sabbath po sa lahat. Susugan ko po ang napakagandang reflection ni Pastor Meneses po, Pastor. Talagang yun po, kahit na tayo po nag-iisip at ang ating pong konteksto ng iglesia ay ang tao, pero hindi po natin pwedeng maalis sa isipan po ng ibang mga tao din na ang tinitingnan po ay yung physical building po. Napakaganda po, totoo yun na kung magkakaisa ho tayo sa paggawa sa gawain ng Panginoon, parang kagaya doon sa mga gawa chapter 4 verse 32
na hindi na inaari ng mga kaanib ng iglesia ang kanilang pera, kung hindi ito ay para sa lahat. Ay talagang siguro darating ng Panginoon pag lahat tayo ay ganun po ang diwa, na yung kaperahan natin ay para sa lahat, para sa gawain, lalo tigit para sa mga building na atin pong itatayo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, Amen, si amen. Solomon, isa sa pinakamagandang ginawa ni Solomon mga kapatid ay yung pagtayo ng templo ng Panginoon. Napakaganda ho, puro ginto. Kung makikita ho natin sa Old Testament, ay ang pinakamaganda ding structure na tahanan ay yung sanctuaryo. So ang ibig sabihin po ay napakahalaga po na makita ng mga tao sa ating paligid na ang bayan ng Diyos o ang bahay-sambahan ng Diyos ay hindi gutay-gutay, hindi po sira. Kasi minsan mga kapatid ay yung mga elite nating mga kaibigan ay yun po ang titingnan. Naalala ko nung ako po ay naging church planter doon sa Lupao ni Baisia, mayroon po akong sekretary ng Mason na Bible studyhan. Sekretary po siya ng Mason sa San Jose, Nueva Ecija. Alam niyo po, ay kumbinsido na ho siya sa ating pong doktrina, no? Talagang gustong-gusto na niya. Ang nagpigil lang po sa kanya ay sabi niya, Pastor, ako ay sekretary ng Mason, hindi po pwedeng ako ay magsimba lang dyan sa kubo. Sabi niya, pagka siguro maganda na yung simbahan ng Lupao, sabi niya ay doon na ako magpabinyag. Yung mga ganong bagay ba na hindi natin maiwasan sa kaisipan ng ibang mga tao na ang building pa rin ho ay tinitingnan. Pero kung magkakaisa tayo na yung ating pong sabi doon sa Gawa 4:32 ng ating pong ari-arian ay para sa lahat at lalatigit sa gawain ng Panginoon, sigurado po makikilala ang ating pong Panginoon mga kapatid. Happy God First Morning po. Thank you very much, Pastor Noel. Maraming salamat po. Sinabi. Opo, salamat po, Pastor Meneses. Salamat po sa lahat ng mga kapatid at mga kamanggagawa na kung saan ay nandirito sa platform na ito. Meron po tayong nakatalang 90 na mga participants po dito sa ating GFM na ito. Tayo po ay dadako na mga kapatid sa ating United Prayer. Tayo po ay sasamahan ni Brother Jeric sa Adoration and Confession at ako po ang sa Thanksgiving and Supplication. Tingnan po muna natin ang ating background music at sa ating silent prayer. Amen mga kapatid. Ano po? Patuloy na panawagan sa bawat isa na sa atin na upang hindi magkautang ang ating iglesia, tayo ay maging tapat na katiwala na po. So, ayan, pag yan, paulit-ulit na inuulit, dapat ay ating natatandaan mga kapatid. Ano po? Dahil lang bubuksan ko lang yung aking camera. Ayaw niya bumukas, pero sige, tayo manalangin mga kapatid, let us pray. Baka pag hinintay natin, tabutin tayo sa Sabbath School. Let us pray mga kapatid. 30 seconds silent prayer and i-continue ko po. Tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umaga na ito na muli niyo kami binigyan ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, at salamat sa
pagbabantay sa amin sa buong magdamag. Gayon din, salamat sa pag-i-invite muli sa amin na muli kaming kumunik sa inyo ngayong umaga na ito, sapagkat walang ibang dahilan para kami ay mabago ang aming karakter kundi ang aming paglapit patuloy na pag-connect po sa inyo. Salamat sa inyong pagmamahal. Sa umaga na ito, nais naming una isama sa panalangin ang mga lugar na nasasalanta ng bagyo sa araw oras na ito. Ay inyo pong ingatan ang mga kapatiran, ang mga tao na nasa ilalim ng mapanirang bagyo na ito, sa baha, sa ulan, sa hangin, ay sila po ay inyong ingatan. At gayon din sa mga nasalanta ng mga pananim, nasalanta ng mga bahayan, ay pagkaloob niyo po sa kanila, tulungan sa mabilis nilang recovery. At marami sa mga lugar ang nabahaan sa mga panahon ngayon. At gayon din namin sinasama sa panalangin ng bawat isa na narito ngayon. Kami rin naman ay may mga kanya-kanyang personal prayer request na maaari namin ilapit sa inyo at inilalapit at tinataas namin sa inyo. Una, yung mga pangalan doon na nakalista sa JFM-CLPM prayer list na may mga karamdaman, may mga nagpapagaling yung recovery, at ang lahat ng gawain sa bawat sulok ng aming nasasakupan ay aming tinataas at panapanalangin, kasama ng mga sabay-sabay na nalangin doon sa God First Morning CLPM. Ang aming panalangin sa oras na ito ngayon ay aming mga personal na pangangailangan. Una-una ang aming personal na karakter, ang aming pagiging tapat na katiwala o dakil ng Diyos. Gusto namin itong mabago, ngunit andyan si Satan na patuloy kami binubulabog, nililito. Kaya patuloy kami lumalapit sa iyo, dakilang Diyos. Tulungan mo kami magsimula maging tapat, maging example sa aming nasasakupan, maging liwanag sa iba, at maging biyaya at daluyan ng pagpapala dito sa aming nasasakupan. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ang mga kapatid na may mga prayer request. Unang-una ang panalangin ni Ma'am Lani na ang pamunuan ng Laur ay inyo pong kilusin o dakilang Diyos, upang ang kanyang kapatid na nagtatrabaho dito ay magkaroon ng mapanatag na araw-araw na paggawa. Ganyan din naman ang kanilang paglilingkod doon sa May Kawayan, Bulacan, na imbitahan na si Sir Mar para magsalita doon at mag-share ng inyong panawagan at ng inyong mga mabuting pabalita sa sandali na ito. At sa kanilang pag-travel doon ay ingatan din po sila sa daan. Bagaman malakas ang buhos ng ulan, may warning sa gawin ng Bulacan, patuloy ang inyong pag-iingat po sa pamilya na ito. At ganyan din naman mga kapatid na pupuntahan nila doon sa iglesia ng Bulacan sa May Kawayan. Ingatan din po sa panahon ng maulan at mabagyong panahon na ito. Ang amin din panalangin para sa kapatiran na narito ngayon ay patuloy namin itinataas aming mga personal na kahilingan, maging ito man ay kagalingan sa sakit, ito man ay pinansyal na pangailangan, at maging ito man ay lalong higit ang aming pagbabago ng karakter. Aming kasama sa panalangin ang sambahayan, mga kaanak, kaibigan, kaiglesia ni na Sister Nimpa Rivera, kay din ang sambahayan ni Sister ni Ate Mitch San Jose, ang pamilya din ni Ma'am Lani Agustin, patuloy din ang sambahayan ni na Sister Wilma Fernandez, ni Ma'am Femi, ni Kuya Abner, ang patuloy na kalakasan ni Ma'am Rachel at ng buong GAES, parents, pupils, and teachers. And gayon din ang sambahayan ni Sister Jo Barrientos Montigo, anuman ang kanyang kahilingan at kalagayan sa mga sandali na ito, ay patuloy niya po siyang ipadama sa kanya ang inyong pagmamahal. Gayon din ang sambahayan ni Nanay Risa, si Veronica, yung kanyang ate, gayon din, at ang kanilang buong pamilya, sina Romnick at at ang kanyang asawa at ang kanilang mga kapatid. Patuloy niyo po ipakita sa kanila ang inyong liwanag at paramdam sa kanila ang inyong pagmamahal. At sa huli, patuloy nila mga pamilya na ito ay magkakasama na naniniwala, nananampalataya at sama-samang sumasamba sa isang Diyos na mapagmahal, mapagpatawad at mapagtawag sa amin sa palagi sa aming mga pag kami naliligaw.
Ganyan din dalangin namin ng bawat isa. Kasama na rin ang sambayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, kasama si Sister Hannah, Sister Evelyn Sabat, ang sambayan din Sister Belinda Salvania, ang sambayan ni Ate Christy, Kuya Edgar Estabilio, sina Kuya Narsing, Kuya Monching, at Kuya Melchor Calas, ang sambayan ni Sister Elizabeth Erese, Sister Marites Curameng, ang sambayan ni Sister Esmen Suba, Sister Dang de la Cruz, Sister Juliet Barcebal, Ate Lorna Paa, ang sambayan din Sister Jenny Mendoza, Sister Marlene Garcia, Sister Gloria Balbito, at ang aking sambayan o takilang Diyos, patuloy nyo kaming samahan araw-araw at pagpalain din na maging blessing sa bawat isa sa aming mga nakakausap, aming nakakasama. Kaya din ang aming fellowship, district fellowship dito sa Peñaranda. Ingatan ang bawat isa na babiyahe papunta rito at ligtas kaming makarating doon malayo sa anumang kapahamakan, at ito yung magandang blessing para sa aming lahat, at kami uuwi na may ngiti sa aming mga muka at ligaya sa aming mga puso sapagkat kayo ang aming kasama sa banal na araw ng Sabat na ito. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin. Patawad po kung saan kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Muli ay salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa patuloy na bumabalik at na nakikinig sa God First Morning at devotional. At ito ay patunay na ang Panginoon ay kumikilos sa ating mga puso. At ingat po lahat, medyo madilim at saka hindi yan hadlang papunta sa church mga kapatid. Huwag nating isiping hadlang yan. At hindi naman ganun kalakas yung ulan, lalo na sa lugar natin sa Nueva Ecija. Ang malakas ngayon sa gawing taas, Rizal, Bulacan, mayroong warning po. Sa mga nag-response, maraming salamat po. I appreciate your response, Nanay Nerissa, Sister Dang de la Cruz, Sister Sweetie, Ate Mitch, at sa iba pa. Ang oras ay 5:53 ng umaga. Gayak-gayak na tayo, mas maganda, mas maaga po. At para maaga tayo makapagsimula at maaga rin naman na matapos doon sa ating fellowship po. Sa purihin ng Panginoon. Ewan ko lang paano tayong, sana pagka namimigay na tayo mamaya dito sa South Nueva Ecija, dito sa SNED 2, mamimigay tayo mamaya ng invitation. Walang kung naman sana umuulan at medyo mabigat And salamat din po Sister Nimpa, sa Nanay Nerissa at sa iba pa. Hanggang dito na lamang ang ating devotional. Bukas pa muli Sister Marites Curameng, kita-kita tayo doon mamaya. Po, may mga part. Sister Marites Curameng, may part po ikaw, nakita ko. Sige po, God bless po sa ating isa, sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.